Na-experience mo na ba na parang kulang yung 24 hours mo? Yan yung pakiramdam ko nung una ako nag-try mag-business. Hey, welcome sa day 4 ng aking mini-series, Scrubs to Success, 30 Days of Health, Hustle, and Entrepreneur Stories. And today naman, pag-uusapan natin ang about sa time management. Naalala ko yung mga panahon na sobrang busy ko talaga. Imaginein mo, 12 hours yung shift namin. Tapos pag uwi ko, may mga business meetings pa, may mga trainings pa. Actually, minsan gising ako ng more than 16 hours. Then kinabukasan, may shift pa ako noon. Ganun ako ka-busy noon. Kaya kailangan ko mag-stay awake kasi may mga goals tayo, may mga tasks akong kailangan tapusin. And dito ko naramdaman na sobrang kulang talaga ng 24 hours. Tapos may mga kakausapin pa ako from different countries kasi may mga friends ako sa iba't ibang bansa. So, I really have to adjust yung sa time zones namin para lang mag-meet kami. And apart from my work and my business, meron pa akong freelancing work na ginagawa. And yun naman yung photography. And hindi lang naman siya almost everyday, paminsan-minsan lang naman yun, but still, masaya kasi siyang gawin, kaya ako siya ine-incorporate sa schedule ko. And isa pa, meron din akong community na sinasamahan ko, so almost everyday may mga ganap sila. So ganon ka-busy yung schedule ko. Actually, dumating ako sa point na tinatanong ko na yung sarili ko, kaya ko pa ba? Pero sabi ko sa sarili ko, ginusto ko to, diba? So kailangan ko siyang itawid. And one way or another, dun ko natutunan yung time blocking or scheduling. And natutunan ko rin kung paano mag-prioritize ng mga bagay na gusto kong gawin at dapat kong gawin. Ang simple lang naman ng diskarte ko, hindi naman siya ganun ka-complicated. Ang ginagawa ko, halimbawa, after work, mag-aalat lang ako ng certain period of my time para sa isang task. Hindi ko hinahayaan yung sarili ko na ma-distract. Otherwise, wala akong magagawa and wala akong matatapos for that day. And isa sa mga ginagawa ko pa is kailangan may booking ahead of time. Like for example, yung sa photography ko, binubook ko yun ahead of time. Tinitingnan ko and nag-coordinate ako sa mga clients kung kailan ko sila pwede gawin. Otherwise, kung hindi, re-refer ko sila sa ibang mga photographers na kakilala ko. And regarding sa booking, alam ng mga friends ko yan na if gusto nila ako makasama or makita, kailangan i-book nila ako ahead of time kasi alam nila kung gaano ka-hectic talaga yung schedules ko. And since every 6 weeks naman yung palitan namin ng sked, so sinabi ko sa mga kaibigan ko na sabihan nila ako ahead of time para ma-plot ko sila dun sa request and then mabigyan ako ng slot para makasama sila for that special day. Nagkaroon pa ng time na kailangan ko i-insert yung pag-review ko or pag-aral ko ng isang licensure exam. That was NCLEX. So imaginein mo kung paano ko siya siningit and nagawan ko siya ng paraan. And you know what? Slowly but surely, na-achieve ko yung mga goals ko. Naging maayos yung business ko, nakakapag-review ako ng maayos, nami-meet ko yung mga friends ko, nagagawa ko yung ibang activities. So, may mga clients ako for photography. One way or another, dito ko napatunayan na kung gusto mo talaga, laging may paraan. Yung mga excuses, nandyan lang talaga yan. Nasa sayo na yan kung paano mo ipaprioritize yung mga kailangan mong gawin on a certain period of time. Gaya sa akin, ginagal ko yung bakasyon ko, ginagal ko yung pag-aral sa business, yung pag-review ko, and pag-meet sa family and friends. And you know what? God blessed me so well. Pumasa ako sa NCLEX exam. Ikaw, ano ba yung pinakamahirap mong challenge pagdating sa time management? Share mo naman sa comments, baka matulungan kita. And let's learn from each other. So, yun lang naman guys. Thank you so much for watching. See you tomorrow. Bye!